kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Isang magandang araw ho ng Huwebes, mga kabalen. Welcome ho sa inyong paboritong programa tuwing alas 10:15 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Yan ho ang pangako, mga kabalen, ng CLTV 36 News and Current Affairs. Sa ating halos 2 million followers dito po sa social media, ang Facebook. Facebook pa lamang yan. At syempre, maraming salamat ho sa inyong walang sawang pagtangkilik. Hindi po aabot yan ng ganyang karami, mga kabalen, kung hindi po dahil sa inyo. Of course, napapanood ang ating programa nationwide via Signal Channel 115 Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, Air Cable Converge Channel 71. Ganyan din dito sa Central Luzon sa ating 37 cable partners at sa Free TV Channel 36 dito po sa Kalakhang, Pampanga. Kabalen, marami hong maiinit na balita ngayon at hindi lingid sa kalaman ng marami. Yung, of course, ongoing flood control probe na ginagawa dyan sa may Senado, ganyan din sa may Kongreso, at ito na nga, yung mismong DPWH din, maghahain po ng kaso doon sa mga nasasangkot. At yan ho yung ating tatalakayin dito sa ating programa. Maya-maya lamang, pero kumustahan muna tayo, kumusta ho kayo? At naway nasa mabuti kayong kalagayan, kaliwat kanan ng mga ganap, araw pa lamang ng Huwebes, di ba? Pero ito ho, ika nga, bahagi po talaga ng pagbabago ng lipunan. At itong panahong ito, bagamat meron tayong nakikitang na nakalulungkot. Actually, hindi lang nakalulungkot, nakapangingilabot dahil doon sa usapin ng nawawalang mga pondo, usapin ng mga ghost project, usapin ng mga kickback. Ito po minsan nakakapanlumo talaga, pero at the end of the day, isang welcome development sa ating lipunan na matalakay itong mga ganitong usapin. Dahil kung hindi po kakalkalin at hindi pag-uusapan, ay syempre, baka magtuloy-tuloy lamang at paano naman yung taong bayan, di ba?
na sila hong nagbabayad ng buwis at kumakayod araw-araw. And speaking of kayod, syempre pag kumakayod ka, madalas yan mga commuter, yung mga kumakayod. Madalas yung mga kumakayod, ito pong mga nakikipagsapalaran sa mga lansangan, iba ho kasing usapan no? Yung alam mo yung araw-araw kang lumulusong sa baha para magtrabaho tapos malalaman mo, may mga ghost project, mga pinondohan na milyones o di kaya naman na actually ang dami nga, may billion pa nga pinag-uusapan. Tapos malalaman ninyo na hindi ginamit ng tama o napunta sa iilan. Di ba? Hindi naman patas. Ito mga kabalan, silipin muna natin sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi po ng North Luzon Expressway sa oras na ito. At 10:18 ng umaga ngayon pong September 11, araw ho ng Huwebes. Ito pong sitwasyon hatid sa atin ng NLEX Corporation. Desisyon na tama. Dito ho sa may area ng Balintawak Toll Plaza, may bahagyang pila na dyan, lalo na sa Cash Lane, Mapulang Lupa, Valenzuela, magkabilang linya, makapalang volume ng mga sasakyan. Dyan ho sa may Mindanao Toll Plaza, kung kayo po ay mag-exit dyan, meron ding pila mga kabalan. At dyan sa may Kawayan Interchange, yan, maluwag ho ang sitwasyon. Ganyan din ang senaryo dyan sa may Bukawi Toll Plaza, magkabilang linya, maluwag ho ang sitwasyon. At sa may lungsod ng San Fernando, Pampanga, nasakop po nitong North Luzon Expressway ay light traffic din sa mga oras na ito. Skip the scroll and stream at 36 News Stream. Kasama si Justin. Mula naman sa North Luzon Expressway, let's go local. Silipin ho natin ang sitwasyon ng mga kalsada dito naman sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Real-time traffic situation sa may siyudad ng San Fernando. Hatid po sa atin ng City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO San Fernando. Ito ho mga kabalen, sitwasyon sa may bahagi ng Del Rosario traffic light. Yung pinakataas ho yan ay light traffic. Ganyan din yung senaryo dyan sa may Maimpis. Sakop kung saan ongoing ho yung repair and rehabilitation works dyan sa may drainage system ng nasabing portion ng Manila North Road. Pagdating ho dyan sa may San Isidro, bagamat marami-raming sasakyan nakikita natin sa ating screen, light traffic naman, and same scenario dyan ho sa may area ng Barosa. And dito sa may St. Jude intersection, ayan, at nakikita natin, of course, stop and go dahil sa traffic light. At Dolores portion, maluwag ho ang sitwasyon dyan sa may Macabacle area, hindi ganyan ka-traffic sa mga oras na ito. Meanwhile, dyan ho sa may area ng Santo Niño, Palawi, and going to Palawi or San Juan, ay maluwag din ang kalsada, may bahagyang pila. Dito naman sa may Palawi area, oo, may bahagyang pila, gawa ng may truck, Pero dito ho sa may Santo Niño ay maluwag. Ganyan din ho yung Jose Abad Santos Avenue na sakop ho nitong syudad ng San Fernando, Pampanga. Paalala ho sa mga babiyahe, ingat-ingat lamang, at kung meron ho kayong emergency, ay mangyari lamang tumawag sa hotline ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng San Fernando, Pampanga, 0939-936-2423 or 045-961-4357. Yan ho ang kanilang hotline mga kabalen. At kung may emergency, wag naman sanang kailanganin, pero mahalagang nariyan sa inyong mga phone. So i-screenshot mo na itong ating streaming para ma-save ninyo yung number dito pong emergency hotline. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream. Natawa ako doon sa screenshot mo na para ako nagla-live selling. Di ba? Ganun naman yung live selling Screenshot mo na yan. Oh, di ba? Congratulations sa'yo. Nabili mo na. Parang ganun siya
Di ba? Ayan o. Maraming salamat sa mga tumawa. Ito naman, silipin natin sitwasyon ng trapiko dito ho sa bahagi ng Bataan. Ay wait, wala yung kanilang live update. Silipin muna natin kung active ulit. Dito ho sa lalawigan ng Bataan, wala. Sige, puntahan muna natin. At ang sitwasyon naman ng panahon, ano? Ito hong pagbabantay natin sa ating weather system. Narito po ang ulat panahon mula po sa DOST Pag-asa. As of 5 a.m. ho ito, Thursday, ngayong September 11. Pakinggan ho natin ang ulat panahon. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, September 11, 2025. Wala na tayong minomonitor na anumang low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility dahil itong binantayan nating low pressure area dito sa eastern section ng Luzon ay tuluyan ng nalusaw. Sa ngayon, patuloy ang pag-iral ng easterlies lalo na dito sa may Luzon at Visayas. Ito pong easterlies ay yung mainit at maalinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Ito rin po yung nagdadala ng init at alinsangan lalo na po sa umaga at hapon po natin. Sa ngayon, meron din tayong minomonitor na cloud cluster dito sa east ng ating Mindanao at patuloy po natin itong i-monitor kung magiging isang ganap na low pressure area sa mga susunod na araw. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan pa rin natin dulot ng easterlies ay makakaranas pa rin ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa eastern section ng ating bansa, particularly dito sa may Aurora, Quezon, Bicol Region, pati na rin dito sa may Marinduque. Para naman dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, makakaranas naman tayo ng maaliwalas na panahon pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may tsansa po ng mga panandali ang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorm. Kung ugaliin po natin i-check yung panahon.gov.ph para sa mga nilalabas po nating thunderstorm advisory, mga rainfall advisory. Agwat ng temperatura for Metro Manila ay 24 to 31 degrees Celsius, Lawag at Tuguegarao 24 to 32 degrees Celsius. For Baguio, asahan natin ng 17 to 23 degrees Celsius, Tagaytay 22 to 30 degrees Celsius at Legazpi 24 to 30 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, aasahan natin maaliwalas na panahon din ang kanilang mararanasan. Pero mainit at maalinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon din. And then mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, mga panandali ang buhos ng pag-ulan, lalo na rin sa mga eastern section ng Visayas at Mindanao at yung mga localized thunderstorm din po natin. Ugaliin po natin magdala ng payong pananggalang po sa init at mga pag-ulan na rin lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Calayan ay nasa Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. For Iloilo, asahan natin 26 to 32 degrees Celsius. Gayon din dito sa may Cebu. Asahan natin sa Tacloban ng 25 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 23 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. At Davao, 26 to 32 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards na ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:45 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:01 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Tama kaya matutuan magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto na tama. Kibalita kaya matutuan magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Maraming salamat Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Silipin naman ho natin ngayon, balitang may paggagamitan foreign exchange rate. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nitong September 10. Araw ho ng Miyerkules sa 57 pesos and 12 centavos.
Yan ho yung palitan mula ho sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Samantala para ho sa ibang currency, Japanese yen is 38 centavos, pound is 76 pesos 86 centavos, Saudi Riyal is 15 pesos 14 centavos, Hong Kong dollars 7 pesos 29 centavos, dirham is 15 pesos 46 centavos, euro is 66 pesos 52 centavos, Korean won 04 centavos, sa Chinese yuan 7 pesos 97 centavos. Hindi sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Tuloy-tuloy tayo sa ating public service announcement bago nating puntahan itong mga naglalakihang balita gaya nga ng binanggit ko kanina. Ito muna, balitang may paggagamitan, public service announcement. Wala hong tubig, mawawalan ng supply ng tubig mamayang 1:00 ng hapon hanggang 4:30 dyan ho sa may Barangay del Carmen at Santa Rita sa bayan ng Lubao, Pampanga. Magsasagawa ho ng flushing activity, ito pong Prime Water. At ito naman sa may Mabalacat City, Pampanga, partikular na ho dyan sa may Poblacion East portion at Barangay Mangalit, 9 p.m. mamaya ho, no? Tapos tatagos yan hanggang bukas, 5:00 ng madaling araw, wala rin hong supply ng tubig. Sa syudad naman ng Angeles, Barangay Kapaya 1 and 2, wala hong supply ng tubig mamayang 10:00 ng gabi hanggang 4:00 ng madaling araw bukas, araw ho ng Biyernes. TV36 News Stream kasama si Justin Dizon neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama magdesisyon tama. Ito, public service announcement ba rin? Balitang may paggagamitan, wala hong supply ng kuryente bukas pati nga po 8 a.m. to 4 p.m. dyan sa may Barangay del Carmen at Santa Rita sa Lubao, Pampanga. Ito po'y para bigyang daan yung ginagawang upgrading at conversion. Ito pong single phase ng Pelco 2. At apektado rin sa nasabing scheduled power interruption. Ito pong Barangay San Agustin sa Lubao, Pampanga, maliban lamang sa highway at Sapang Bayu. Ganyan din ho yung San Miguel and San Antonio. At bukas din, 9:00 naman ng umaga hanggang 4:00. Diyan ho sa Barangay Santa Monica, Florida Blanca, Pampanga, wala rin hong kuryente, mga kabalan. Isang mabilis na patalastas lamang sa aking pagbabalik. Ihahatid ko po sa inyo mga balitang dapat ninyong malaman ngayong pong araw ng Huwebes, September. Etong mali pa yung nakalagay dito, September 11 pala. Sorry. September 11, 2025, araw ho ng Huwebes. At sa aking pagbabalik, yan ho ang aking tatalakayin. Isang mabilis na patalastas lamang. Magbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Dizon neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Dizon neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama magdesisyon ang tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Dizon neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama.
Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at para ho sa mga balita ngayong araw ho ng Huwebes, September 11, 2025. Ito ho ang una sa balita mga kabalen, ay humiling muli si DPWH Secretary Vince Dizon na sa DOJ na maglabas ho ng Immigration Lookout Bulletin o yung tinatawag na ILBO laban kina dating DPWH Secretary Manuel Bonuan, Candaba Mayor Rene Maglangke at ilang opisyal ng MBB Global Properties Corporation. Layunin daw ng hakbang na ito na matiyak na hindi po makakalabas ng bansa ito hong mga personahe na habang nagpapatuloy yung investigasyon kaugnay ho ng mga flood control project. Ayon ho kay Dizon, alinsunod na rin ito sa direktiba ho ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na papanagutin ang lahat ng mga posibleng sangkot dito ho sa naturang anomalya. At every 36 news stream, kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. At kaugnay naman ho niya, nanindigan ho ang kapwa ni Candaba Mayor Rene Maglangke na walang basihan ng mga paratang laban sa kanya. Kaugnay ho ng kontrobersyal na flood control project na iniimbestigahan sa Senado at HOR o dyan ho sa may kamera. Mga kabalen. And then sa panayam ho ng CLTV 36 News, sinabi ni Candaba Administrator Daniel Gallardo na inosente raw si Mayor Maglangke at hindi raw dapat husgahan. Git pa ng administrador na natiling maayos yung pamamalakad sa kanilang bayan sa kabila ho nitong isyong kinasasangkutan nga ng alkalde. Dito pong Martes, September 9, nang maisama o mabanggit ang pangalan ni Mayor Rene Maglangke sa privilege speech po ni Senator Ping Lacson doon sa tinaguroang flood control scandal kung saan inihayag ng mabatas ang umano'y ugnayan ng ilang opisyal at mga kontratista sa maanumalyang proyekto. At isiniwalat din ho ni Lacson na nakakuha ng higit 2.1 billion flood control project sa Bulacan mula 2018 hanggang 2024. Ito pong Global Crit Builders Incorporated na pagmamay-ari po ni Mayor Rene Maglangke. Ayon pa ho kay Senator Lacson, dapat nag-divest si Maglangke upang maiwasan yung posibleng conflict of interest. Lumutang din ho ang pangalan ng kumpanyang MBB Global Properties Corporation na konektado ho sa mga kilalang personalidad gaya nga ho ni Maglangke at ni dating DPWH Secretary Manuel Bonuan. Sa ngayon ho, nananawagan ng kampo ng alkalde na wag agad maglabas ng hatol laban ho kay Maglangke hanggat wala pang pinal na desisyon mula ho sa mga korte. Pakinggan ho natin itong pahayag ng kanyang administrador dyan ho sa bayan ng Candaba, Pampanga, kaugnay nitong isyong kinaharap ng kanila pong alkalde. Ang expose ng Senator Ping. Para da pong detalye da pura ang impormasyon na ano pa da pura ang
building. Ikay po, na ano po? Actually ako, itang ka na akong personal point of view. Alala ko puli kasi po kami papagkwento kami. Di kanyang panay, kaya papabulos na nung limi sabi, eleksyon na. Di bulos sabi na lapang binteng. Yeah. Pero itang kaliwa ng project, kaya ako ba? Kasi nakakumakyan lang yung private transaction ng mayor. More on na municipal level ko mo. Nung naritang Kenny, likwa na ako Kenny, yan gagawin ko. Pero itong kaliwa ng project, siyempre, ako nung pakialaman to private life na ito eh. Kaya ako na sakot. Pero kaya ko naman, magobra na naman yung tao. Sana naman, let us not put things na parang just for the sake of iangat mo yung sarili mo, mandal pa akong tao. Gusto. Opo. Yan ko matulid ko eh. So, igay kita po nga man yun, this is politically motivated. Politically motivated, yung aliwa. Yung aliwa, ako balo, lang ako balo yung aliwa. Pero itang aliwa nga kakit po, politically motivated. Pero itang aliwa nga kakit po, dapat talimakan yan. So, yung tayo, siyempre, tabalo na eh. Pero ako nga kakit po, wala naman eh. Kita po Personal point of view ko ha. Yes, opo. Kita po nga man yun na kayo po basta-basta tatakiki ka rin pong politiko na aman niyo po na lalawin niyo po yung track record na at di kayo po kayo malwa yung pong pamanungkulan. Manwala ko po ka rin maglangke. Sympathizer na ko po. Kita pong metong muna man na debate nga man wanda yung metong public official malyaring mag-bid ka na pong government project. Ay po ka rin. Makanayin mo po. Gusto po ating public bidding ibong metong public official po pwede makyabe. Itang government, ito siguro sabi ro batas ita, pero siguro pwede ita kasi bagay na minuna kay local government po, at yung mga kabit, when you are a political, mayor ka, pwedeng manintunan na, pero liya coordinate. Dati mga kanya na, so ba, mayor ka, pwedeng manintunan, mayor ka mo, konsyel ka mo. Anita, ngayon liya coordinate. Pero ito nga man dapat deny best na yun. Kaya na mga yan, kung baka yung kabisado ito makagit. Pero panauli po, ano po yung communication yung ngayon Mayor Rene Maglangke? Kumusta po yung opisina na? Kabila niya po makikit? Okay naman po, kasi andyan hindi kayo makakapit masyado. Every now and then naman, may pag-communicate kayo by phone. O pare yan, makaninigawan mo, nakasiting kumuliling mo na nan. Okay naman, managunayan po lang yung kaya katang munisipyo. Everybody, the employees are very cooperative. Okay naman, masaya, masalting naman. Pawagata mo po ka rin ni Memalen na pablasa. Yung pong balita, mo po kayo local, nunay kanya pong national. Nano yan po yung buri yung explica ka rin pong constituent tamo. Lalo na po, ini pong issue ngayon mo po isyong lokal nunay national at ang pisasabihan makadaiti po kaya nga sunta pong corruption. Ano pong buri sabihan ka rin ng Memalen Candaba? Lalo sabi ko mo Kenny, alita mo maging advance sa itang husgahan tayong second na gana, let us wait for till the end. Na nung naritang, paborin tayo muli nung nanuman tayong justisya, nung naritang gusto ka rin tamo. Pero for the meantime, kaya mo munang kay, tapa mahanapin, don't judge a book by its cover. Di ba? Sabi, we'll cross the bridge when we get there. Ibig sabihin, pag mali yan, parusan tayo, nung gusto yan, makalunos na yan. So manuala ko po, inosente po. Yan, manuala ko inosente yan. Takal po salamat, yan po nga mano po. Yung katamang administrator, Daniel Gallardo. Hanggang sa muli, maraming po salamat. 26 News Train, kasama si Justin. Di sa neto na itong makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Ito ho mga kabalen, paspasan natin dahil maya-mayang alas 11, i-live ho natin yung meron ho kayong mapapanood na press conference ng Concerned Citizens of Pampanga. Dito ho sa may St. Scholastica's Academy gagawin at yatin hong ihahatid sa inyo yan real time. Pero ito, mga sangkot na sa maanumalyang flood control projects kakasuhan po sa Ombudsman. Ito po ay isasampa na sa Office of the Ombudsman. Umaga po ngayong Huwebes, September 11, ang unang batch ng mga criminal case laban ho dito sa mga individual na opisyales ng DPWH at mga kontraktor na sangkot umano sa maanumalyang flood control project. Yan ho ang kinumpirma ng ating Kabalen Secretary Vince Dizon ng DPWH. Kabilang ho sa mga pinangalan ng kontratista, ito pong Wawaw Builders, Sims Construction Trading at St. Timothy Construction Corporation na pagmamay-ari ho ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Pati na rin ho itong ilang tauhan ng Bulacan 1st District
Engineering Office. Ito ho'y kanina lamang inanunsyo dito pong Secretary Vince Dizon at nasa Office of the Ombudsman itong mga papeles na kanila pong ihahain upang makasuhan po itong mga nabanggit na individual. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan. Ito ho mga kabalin, sinuspindi muna ho yung pagsusuot ng prescribed uniform ng mga opisyal at empleyado ng DPWH. Ito po ay sa gitna ng flood control corruption na kinasasangkutan ng nasabing kagawaran. Sa isang anong tawag dito, memorandum na inilabas ho ni Secretary Vince Dizon. Ito ay sinabi niya, all officials and employees are nevertheless expected to report for duty, pero nakalagay, and are excused from wearing the prescribed office uniform until further notice. So dito ho sa kanilang memorandum ay wala namang binanggit na dahilan kung ano yung reason behind sa memorandum na pagsususpinde ng pagsusuot ng uniforme ng mga tauhan ng DPWH. Pero ho sa pananaliksik ng CLTV 36 News, amin pong napag-alaman na may ilang mga empleyado ng DPWH ang nakakaranas ng harassment, lalong-lalo na sa mga pampublikong transportasyon gaya ho ng mga jeep. Ito ho mga kabalen, siyempre hindi natin masisi yung galit ng taong bayan. Nariyan yan nandyan na yan. Galit talaga sila. Siyempre, sino bang hindi magagalit? Pero habang tayo ay nagagalit, minsan maganda ring isipin natin, yung nagje-jeep na hinaharas natin, kung nagje-jeep yan, ibig sabihin, wala yung sports car. Di ba? Kung normal na empleyado yan, na nagje-jeep, at na nagko-commute lamang para makapasok sa kanilang trabaho sa DPWH, baka wala naman siyang sports car, baka wala naman siyang magandang sasakyan, ibig sabihin, baka malinis naman sila. Diba? So bigyan ho natin ng benefit of the doubt din at iwasan nating iharas yung mga tao lalo na kung nasa jeep. Diba? Ibang hindi ko sinasabing na hindi, yung ginawa ko sa Diskaya, okay, aminin ko na hindi mo naman mapipigilan yung taong bayan na galit doon Diba? At bilyon, ang daming di umano'y ninakaw, diba? Makikita niyo naman. Pero yung mga nagje-jeep naman ho na empleyado ng DPWH, kung naka-jeep lamang sila, ibig sabihin hindi naman ho yan ika nga most likely, di ba? Of course, we do not have any proof, But logic lang. Kung naka-jeep yan, ibig sabihin hindi yan wala yung sasakyan na maganda. Wala yung sasakyan for that matter. Kasi nga nagje-jeep lang, di ba? Sino ba namang gustong mag-jeep kung may choice ka lang sa Pilipinas, di ba? Aminin natin. Lalo na sa problematic public transport, mass transportation, talagang mahirap yan. So, eto. Teka lang, makakasama natin si Kuyang Paulo G. Santos dito sa ating programa para bigyan tayo ng update kaugnay ng mga iba't ibang kaganapan. Ito, Kuyang Paulo G, naririnig mo ba ako? May babakya ako, Justin, at sa lahat ng mga followers natin sa CLTV 36. At itong tinututukan natin na investigasyon dyan sa Kongreso at sa Senado, totoong kailangan nating mapulsuhan, lalong-lalo na yung mga nasa countryside. At nito ngang Martes, Kuya Justin, ay ibinulgar ni Senator Lacson ang umano'y koneksyon sa likod ng mga bilyong pisong flood control projects dyan sa area ng Bulacan. At ayon sa Senator, ang kumpanyang Global Crit Builders na alam naman natin itong kumpanyang ito, Kuya Justin, ay pagmamayari ng alkalde ng Candaba na si Mayor Rene Maglangke, na nakakuha naman di umano, Kuya Justin, sa kanyang pananaliksik nasa higit 2 bilyong piso na flood control mula 2018 hanggang 2024. At binabanggit pa ng Senador, Kuya Justin, kabilang din sa issue ng MBB Global Properties Corporation na nagmamay-ari ng halos 1 billion pesos, Kuya Justin, itong Wyndham Garden Hotel na matatagpuan dyan sa Clark, Pampanga. At ang nagmamay-ari di umano nito, Kuya Justin, magkakasosyo itong anak
ni dating DPWH Secretary Bonoan. Itong si ang binabanggit ko yan, Justin, itong si Sunshine Bernardo na isang corporate secretary, si Fatima Gay B. De la Cruz. Bonoan yung middle initial nito, Kuya Justin, at batay nga yan sa general information sheet ng kumpanya. Kabilang sa mga opisyal ng MBB ang mga anak, itong mga personalidad. At itong si Monique, Kuya Justin, kung di ako nagkakamali, yan opisyal pa ng o labor attaché ng DOLE sa California, USA. At ayon din kay Lacson, Kuya Justin, hindi simpleng isolated case ang tinukoy ni dating Secretary Bonoan, kundi mas malalim na network na pinamumunuan ng pamilya Bonoan, Bernardo at Maglangke. At sa mga naunang pahayag noong nakaraang halalan naman, Kuya Justin, lantad mismo sa publiko ang pagsasabi ni Mayor Rene Maglangke na isa siyang bilyonaryo at kontratista na nakakakuha ng proyekto sa gobyerno, at ipinagmamayabang pa noon, Kuya Justin, kuha sa video ng mga netizen na mayroon itong helicopter at jet na personal nitong pagmamay-ari. At kahapon nga, Kuya Justin, Miyerkules, sa larangan ng patas na pamamahayag nitong September 10, nagtungo ang CLTV 36 News sa tanggapan ng Office of the Mayor. Wala kaming nakitang Mayor Rene Maglangke doon sa area, Kuya Justin, para kunan sana ng panig. Humarap sa atin doon si Municipal Administrator Daniel Gallardo. At ang unang kanyang binabanggit sa amin, Kuya Justin, normal yung operasyon, pumapasok naman daw si Mayor, nagkataon lang na meron siyang appointment nung araw na yon. So hindi daw na-hamper yung opisina ng Office of the Mayor. At So Paulo G, daw ng ibig sabihin nasa Pilipinas pa. So yun yung sinasabi nila. Pero tayo hindi natin siya nakita physically doon sa pagpunta natin doon. Tama ba? Hindi natin siya nakita, pero doon sa mga social media post niya, Ing Malugod, yung page niya sa FB, nakikita naman natin sa Lamay nitong nakalipas na araw, pumupunta itong si Mayor Rene Maglangke. Inusisa din natin, kinuha din natin ng sentimiento, Kuya Justin, itong mga opisyal, yung kampo niya. Alam naman natin, alter ego ng local chief executive ang isang administrator. At ang binabanggit naman ni Gallardo, ni Administrator Gallardo, talaga raw hindi, wala daw question sa yaman ni Mayor, at may maraming problema doon sa mga expose ni Senator Ping Lacson na inconsistent sa katotohanan. Gaya nung hotel, Kuya Justin, ang binabanggit daw na litanya ni Senator Ping Lacson, naitayo na. Samantalang plano pa lamang daw magbuhos ng haligi nitong alkalde dyan sa binabanggit na hotel. At doon naman sa pag-usisa natin kung ano ang masasabi nila, dahil ang isang public official, Kuya Justin, alam naman natin, base sa batas, hindi pwedeng makisali sa mga transaksyon o bidding, dahil yan ay conflict of interest. Doon na kumambyo naman itong si Gallardo na wala raw siyang alam tungkol naman dito sa operasyon ng private construction company ni Mayor Rene Maglangke. Paulo G, ano ang magiging susunod na hakbang natin kaugnay ng balitang ito? Kasi alam natin expected ba na ipapatawag, of course expected, ipapatawag si Mayor Rene sa mga darating na araw, most likely, dahil nga meron na ring lookout na hiniling itong DPWH, immigration lookout. Naitanong mo ba sa kanyang administrador o di kaya naman sa kanyang mga tagapagsalita rin na ano yung pinaghahandaan ngayon ng alkalde ng Candaba? Sa totoo lang, Kuya Justin, talagang hindi nagbibigay ng anumang statement si Mayor Rene Maglangke simula pa nang lumabas ang kanyang pangalan, bago pa mag-privilege speech si Senator Ping Lacson. I understand kasi merong manahon na dapat, di ba, parang ibabalita natin na I think it was a Monday, if I am not mistaken, it was just last week, na dapat meron kayong interview tapos ilang beses din na na-cancel. Tama ba? Totoo, Kuya Justin, at ang binabanggit nga
pag-iisipan ng maigi kung paano yung kanyang presentasyon naman ng kanyang panig. Pero dito sa nauunawaan natin Kuya Justin, dahil ang binabanggit ng kanyang mga sympathizer, wala daw Oo. dapat itago itong kanilang alkalde at naniniwala daw sila Kuya Justin na kung ano man daw ang yaman ng alkalde galing daw sa tamang paraan. Nalaman Kuya Justin dito sa ilang mga pag-usisa, hindi lang naman Oo. tayo, yung PCIJ, merong mga kontrata na talagang conflict of interest, yun yung questionable doon. At yung Ghost Project sa Bulacan, isa yan sa tinututukan natin Kuya Justin kung paano yung hakbang ni Yes. Secretary Vince Dizon, kung maisasali na ba sa kaso itong mga nabubulgar na pangalan. Pero alam mo itong message namin o message ko personal kay Secretary Vince Dizon kung kailan siya bibisita dito sa Pampanga, Oo. kasama Oo. daw ito sa kanyang itinerary, Kuya Justin, Okay. sa pag-usisa sa mga flood control project at gayon na rin sa mga nadadawit na local official dito sa Central Luzon. Pero sa mga paunang impormasyon, Kuya Justin, bago pa o matapos na magkaroon ng privilege speech si Senator Lacson, talagang in advance sinabi din ni Secretary Vince sa CLTV 36 News na lahat ng mga madadawit na opisyal na kailangan talagang mag-attend ng hearing, sila ay haharap, Kuya Justin. Kaya isasama sila dun sa lookout bulletin ng DOJ. Paulo G, pag-usapan natin itong isang balita. Yung naglabas ng statement itong ating Department of Foreign Affairs, kaugnay nitong pahayag ng South Korea. Ito, papakita ko para makita ng ating mga kababayan. Itong loan agreement na ikaw kahapon, binalita mo, sinasabi ng DPWH, hindi apektado yung isang proyekto dito sinasabing loan agreement na ito. Ano yung pwede mong ibahagi sa ating mga manonood, Paulo G? Yeah. Kuya Justin, yan, malinaw ba ako? Oo, malinaw. Kuya, nasubaybayan naman natin itong mga long-term solution ng DPWH kung paano nila pinagplanuhan at nakausap natin kahapon itong si Engineer Edison Olalla, ang Project Manager 2 ng Unified Project Management Office, Flood Control Management Cluster. Ito yung ito yung departamento dyan sa DPWH na umaasikaso naman doon sa foreign loan agreement. At ang binabanggit ko yan, Justin, yung phase 1 tapos na at nakapangutang nga tayo dyan sa South Korean Exim Bank. Anong klaseng proyekto yan? Kung yan ang tanong ng ating mga followers, yung floodgate dyan sa Masantol at bridges at ilang bahagi ng dike. Ito yung nagkakahalaga ko yan, Justin, na tapos na ang binabanggit dun sa phase 1, 5.7 billion pesos yun. Pero yung nakabinbin ko yun, Justin, yung phase 2. Multi-purpose din yung mga flood control project dyan at magiging bahagi ng circumferential road magumpisaya kining area na ning Masantol sa 4th District, Kuya Justin, hanggang ang lusutan na yan, hanggang dyan sa Santo Tomas NLEX Interchange. So yung plano naman na yon, Kuya Justin, under negotiation pa at hindi pa talaga naaprubahan ng RDC kasi dadaan niya ng RDC, Kuya Justin, at yung proseso din na kailangan merong counterpart na ordinansa sa mga LGU at gayon na rin dito sa provincial government. So binabanggit ni Engineer Olalla, ito ay nasa pipeline palaang, kaya hindi apektado nitong pagbabanggit ng Prime Minister, Kuya Justin, na yung mga loan agreement na nakabinbin hindi i-grant kasi, Kuya Justin, sa isang banda sa totoo lang daw malaking bagay na maitulak itong mga proyektong ito kasi ito yung magbibigay ng long-term solution, Kuya Justin, sa tubig na bumababa dito sa mga low-lying area ng Pampanga, particular na ang Pampanga 4th District, Kuya Justin. Okay, maraming salamat, Paulo G. Santos, sa iyong live report at makikibalita pa kami sa mga iba pang kaganapan at development sa mga binabantayan mong storya. Yan ho, kabalan, Kuyang Paulo G. Santos nagbabalita live. At eto, bago tayo magpaalam ng isang mabilis lamang,
ay eto ho mga kabalen, tanggalin ko lamang. At sige, palitan natin yung title. Eto ho mga kabalen, nililinaw nito hong Department of Finance na walang anumang existing loan agreement sa pagitan ho ng Pilipinas sa South Korea para ho sa Rural Modular Bridge Project ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakikipag-ugnayan na rin ng DFA sa Embassy of the Republic of Korea kaugnay ng umano'y pagpapatigil ng kanilang pondo para sa isang proyekto sa Pilipinas na binanggit mismo ni South Korean President Lee Jae-myung sa kanyang Facebook post. Sa statement po ng DOF nitong Miyerkules, September 10, ipinaliwanag nila na ang 28 billion pesos na naturang proyekto ay kasalukuyang isinusulong na pondohan ng France at hindi po ng South Korea. Yan ho kabalay ng latest kaugnay nitong loan agreement na ayon ho sa South Korea gusto nilang i-put on hold dahil sa banta ng korupsyon. Nakikita ko ninyo, no? Yung mga korupsyon na ganyan, hindi lang yan yung direct impact na nawawalan ng pera yung bayan at nawawalan ng proyekto na mapakikinabangan yung taong bayan, kundi nasisira din ho yung imahe ng ating bansa sa mga ibang nasyon. Kung government ayaw magpautang, paano na lamang yung ating foreign assistance? Alam naman ho natin, hindi naman ganun kayaman ng Pilipinas, baon pa sa utang. At alam din natin, siyempre, no, yung mga investors, umaasa tayo dyan. Kung malawakan ang korupsyon, sinong gustong mag-invest dito? Magbabayad ka ng buwis, nanakawin lang. Maglalagay ka ng negosyo, babahain lang. Di ba? So, ano ho yan? Compounded ho yan Di ba? Kaya naman, patuloy ang pagbabantay na ginagawa ho ng CLTV 36 News. Siyempre, katuwang yung marami pa nating kababayan na naghahangad po ng katotohanan. At ako po yung magpapaalam na maya-maya lamang mayroong press conference dyan ho sa may Saints Co. San Fernando, Pampanga. Panoorin ho natin mga kabalen. At muli ito po si Justin Dizon ng CLTV 36 News. Maraming salamat po.